Ang isang ina is practically everything. Siya ang kaagapay ng tatay, pero nanay pa rin ang gumagawa ng lahat. It's very simple. Minsan sasabihin ng nanay, pundido yung mga ilaw natin. Sasabihin sa kanyang asawa. Sasabihin sa asawa, yes, I will do it. But eventually, mararamdaman nyo na rin, ginawa na rin ng nanay. Sasabihin ng nanay, yung ating gripo tumutulo, pakiayos nga. May husband da. Yes naman si asawa, bukas makalwa, nanay pa rin ang gumagawa. Kumbaga, she is a jack of all trade. Lahat gagawin, walang hindi gagawin. Wag lang sumama ang loob ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang mga nanay, napakasimple ng kaligayahan. Sabihin mo lang sa kanyang, ang sarap ng niluto mo, masaya na siya. Ang mga nanay, paglabahin mo yan maghapon, pagplansyahin mo maghapon, pagdating ng gabi, kilitiin lang ni Papa, masaya na siya. Kumbaga, lahat ng pagod ay nawawala. Lahat ng pagod na yan ay ginagawa ng isang ina na hindi naman siya inuutusan. Pero to appreciate her is more than anything. Yung bang kilitiin, lambingin, sabihin, ma, sarap na niluto mo ngayon. Ma, ang ganda ng pagkaplansya ng damit ko. Without you knowing it, she becomes very, very happy. The only thing that we can do for a prosperous home is making our mother happy. Pag masaya ang ina ng tahanan, masaya ang buong kabahayan. Pero pag ang nanay ay bunganga ng bunganga, tili ng tili, there is something wrong. May nakikita siyang hindi maganda, kaya niya itinatama. Wala namang masamang sumunod tayo sa ating ina dahil lagi natin tatandaan sa lahat ng mga kabataan, you might be already tired of the nagging of your mother. Baka pagod na kayo dahil buwanga ng buwanga ang nanay nyo. That's okay. Without you knowing it, lahat ng sinasabi ng nanay nyo na pumapasok sa tenga nyo at lumalabas sa kabilang tenga ay naiiwanan sa gitna ng ulo nyo. Ibig sabihin, it's get into your consciousness, it gets into your brain, it gets into your emotion. Then, 20 years after will pass, you will also become a mother, and you will tell your children the same thing that